Nung ko lang yan sa Kalinga, kay Kuya Bal at kay Kalinga Pra. Saan ba gumanda ang buhay nyo? Saan ba gumanda ang buhay namin? Oh, maganda ba buhay namin ngayon? Maganda ba? So hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maya Vlogs, at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. So sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroon. So bago po ang lahat, ayan, gusto ko pong i-shoutout po ang lahat po ng mga nanonood or sa lahat po ng mga subscriber na nakapag-subscribe sa akin. Ayan, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aking mga uploads, mapa-reaction man yan or mapa-personal vlog. So, ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe na po tayo. Ayan, si Maya Vlogs. At syempre, sa ama at founder ng Kalingap, na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng mga nakasuporta sa Kalingap, mga Kalingap boys. Ayan, support po natin sila. And for today's video is atin pong mapanood or atin pong mapakinggan ang sagot po at paliwanag po ni Kuya Bal tungkol po dito sa isang tanong at isang issue na sinasabi po sa kanya ng isang content creator, na kung saan is tinatanong niya kung mayaman daw ba sina Kuya Val noon, ano. And ayan, tungkol din po dito kung saan ba daw nanggaling ang kagandahan ng buhay ng Val Santos Matubang ngayon. So ayun naman po is binigyan po siya ng reaction or sinagot naman po siya ni Kuya Val. So ngayon atin pong mapapanood. Ko lang po muna itong i-play at bigyan natin ng konting paglilinaw. Itong mga taong hindi mo alam kung ano ang gusto nila. Ano ang gusto nilang mangyari? Tayo ba ay crush na crush, love na love, or gusto tayong balahurain lang? Ha? So itong konting paglilinaw natin, ni Hides ito, ni Hides ulit tayo, ha? Okay, i-play natin ito mga kaibigan. Matanong ko lang yan sa Kalinga, kay Kuya Bal at kay Kalinga Pra. Saan ba gumanda ang buhay nyo? Saan ba gumanda ang buhay namin? Oh, maganda ba buhay namin ngayon? Maganda ba? What it means? Gumanda. Kasi nung hindi pa kami vlogger, tulad ko, iba ko vlogger, may hanap buhay naman tayo. Apat naman yung tricycle na aking ino-operate. Araw-araw may kita akong 1,000. Sa isang buwan, magkano? 26,000. Kasi may apat na araw na walang pasada yung apat na tricycle. Nag-networking pa ako noon. Diba? May kutsi na rin kami, mayroon na rin, ha? Si Ate Edna naman, principal yon sa isang school dito sa Cam Norte. Principal na po, si Ate Edna. So ang sweldo niya, okay naman. Okay naman yung sweldo. And then yung sa Kalingap Rab, may trabaho na rin po sa Manila. Sisikay na, patapos na rin. So, okay naman yung buhay namin. Okay naman. Masaya. Simpleng buhay lang at tahimik. Tapos, nagradyo-radyo ako. Val Santos Matubang sa programang Kublihan. Hindi pa yun lingap sa mahirap. Kublihan pa lang. Ako lagi nagtatago. Tuloy natin, mga kaibigan. Di ba dahil yan sa
Wait lang at Yan sa mga beneficiary ninyo. so ang tanong at sagot ni Hines, di ba gumanda buhay niyo sa mga beneficiary? Paano nangyari yon? Ang beneficiary ang tinulungan natin. Ha? Yung mga beneficiary po ang tinulungan natin like Biance, Carla, o yung mga senior citizen. Yun ang tinulungan natin. Paano mangyari po na gumandang buhay namin dahil sa mga beneficiary? Parang baliktad ata. Ang ibig niya baka nasa utak niya dahil sa vlog namin, kumita kami. Ito po, lilinawin ko lang po ha. Sa YouTube, ito ang procedure. Ito ang sistema. Mag-vlog ka, kahit anong vlog mo. Anything vlogs. Anything content. Bahala ka. I-vlog mo yung pagtae mo. Bahala ka. Kapag sa vlog mo, maraming manonood, sasahuran kita. May sinabi ba ang YouTube na kapag mag-upload ka ng beneficiary, sasahuran kita? Di ba wala? Wala po. Ang procedure at sistema po ng YouTube para magka-revenue ka. So mag-upload ka ng mga video. Pero po yan, dapat meron ka munang 1,000 subscriber. Ha? 1,000 subscriber at 4K, di ba? Watch hour. So pwede ka naman monetize. I-apply mo na sa YouTube, sabing ganon. And then, kapag pinapanood yung mga vlog mo, sasahuran kita kasi may ads. Ganon. Walang sinabi ang YouTube na, Mr. Matubang, maghanap ka ng pobre. Payayamanin ka niyan. Walang ganon. Walang ganyan po ang YouTube. Based lang po yung ating revenue kung panunuorin ka. Maraming vlogger po tumitigil sa charity. Anong katwiran? Walang nanonood. Talo. Walang kita. Mas malaki yung labas kaysa pumapasok. Si Hides naman, baliktad naman. Dahil na po sa beneficiary, yumayaman ang mga charity vlogger. Tandaan nyo, maraming charity vlogger sa Pilipinas. Hindi lang po si Val Santos Matubang. Ha? Hindi lang po ako. Ibig mong sabihin ni Hides, dahil sa beneficiary, yumaman sila? Ha? Mali. Pinapanood sila. Ako hindi na po. Wala na. Maluya ng maray mga kalingap. Ay, ang tagal ko naman ah. Okay lang. Ang malagay, naranasan kong mag-trending at kumita. Gumanda ang buhay nyo, di ba dyan? Dyan sa mga ginagamit ninyong naging beneficiary nyo. Bakit? Gumanda raw ang buhay natin, mga vlogger. Hindi lang ako tinutukoy dyan, ha? Gumanda raw po ang buhay ng mga charity vlogger sa mga beneficiary ginagamit natin. Hindi namin sila ginagamit, tinutulungan. Yung mga mahihirap po, tinutulungan natin sila. Makaraos, matulungan, mabigyan ng bahay, mapasaya. Mapasaya. Subukan niyo pong mag-vlogs. Yung mga charity vlogger na sikat. Mga sikat. Isang buwan lang, ibahin niyo ang content ninyo. Mas malaki ang kikitain ninyo. Kasi yung kita ninyo, walang pagtulong. Halimbawa, si Kalinga Prab na lang, huwag tayo maglayo. Mag-family vlog na lang siya. Isang taon, family vlog. Ang gagawin niya po, yung kanyang kita, bibiling gamit, bibiling sasakyan, gamit sa bahay, bibiling lote, lahat bibili. Walang pagtulong.
Sa palagay mo ba wala manonood sa kanya? Baka mas marami pa. Hmm? Ang bibigyan lang niya ng pera, sasahuran niya yung mga staff niya. Nagets niyo ba? Mga kaibigan, pwede pa rin kumita kahit ang content mo hindi charity. Bakit charity? Yun ang napili namin pagtulong. Kung gusto mo ni Heights, hindi ko ibablog yung mga mahihirap. Yung mukha mo, ibablog ko na lang. Habang ganyan, itong picture mo, ito po yung babaeng nagdurusa sa hirap ng buhay. May sakit na TB, hika, at nagda-dialysis. Mukha mo ang ibablog ko sa kamera. O nanay, kumusta po kayo? May masagot. Yung totoong may sakit. Ito Kuya Bal, mahirap ang buhay namin. Wala kaming makain. Pero nakablog yung mukha mo, papayag ka ba? Ano? Diyan sumuko si Atty. Libayan. Pabirti porn ba? Pabirti porn? O sige, deal tayo huwag kang magalit. Attorney, mukha mo ang ibablog ko. Ito yung taong naghihirap po. Ang haba ng balbas, kawawa naman ito. Abay sumuko nga ni po, sapagkat yung tao po ang nangangailangan. Hindi naman tayo Hindi naman tayo. So walang ibang paraan para ma-vlog. I-vlog mo yung buhay po nila. Huwag mong itago yung kahirapan na mayroon sila. Magpakatotoo tayo. Tingnan mo si Ivana Alawi. Ivana Alawi po sikat, kilala. Ano mang i-vlog niya? Milyon ang views. Ngayon tumulong. Nagpabahay. Anong sabi ng mga iba? Mga poverty, mga anti-mahirap, Anti-mahirap. Nako, mas malaki ang kita mo dyan kaysa yung pagbibigay mo. Ano man ang i-vlog ni Ivana Alawi, milyon ang views. Wala ko si Ivana Alawi. Araw-araw mag-upload ako. Ang YouTube niya, ang upload niya, once a week lang. Ang bihirang nakay. Yung channel ko yan, nako, araw-araw. Ako yung mag-upload ng mga video sa beach or saan dyan. Di wala nang charity. Ayaw yun ng charity. At pinupunan nyo mga anti-mahirap itong mga ito. Hindi sila anti-kalingap. Anti-mahirap. Bakit? Mayaman ba kayo dati? Di ba hindi rin? Mayaman ba kayo dati? Ikaw, mayaman ka ba dati? Kami po, hindi mga kami mahirap, hindi man din po mayaman. Tama lang. Tama lang po na makakain sa loob ng isang araw. 3 bisis. Di man, ngayon po, di rin ako mayaman. Ngayon, wala na nga akong alahas. Sinanla ko na kuryente ko'y 15,000. Tubig 4,000. Sabi ko, wala na akong pambayad. Wala na akong pera. Nakita ko yung mga alaalahas kong tinabi. Isinunla ko muna. Wala na akong alaalahas po. Wala na. Pati ano ko, wala na. Yung mayaman ba'y nagsasanla? Ang mayaman ba'y nagtatrabaho? Ang mayaman po, nakaupo na lang pero kumikita. Ako, pag walang gawa, hindi trabaho, wala akong kakainin. Pobre ako. Pobre! Pobre! Diyan din kayo yumaman at diyan din gumanda ang buhay nyo dahil sa mga beneficiary ninyo. Meaning to say, meron na kayong utang na loob sa mga naging beneficiary ninyo. Kasi kung tutuusin, Mayroon daw tayong utang na loob sa mga beneficiary. Paano nangyari yon? Kami ay mayroong utang na loob sa mga beneficiary. Kausapin mo yung mga beneficiary natin. Si Tay Santos na lang.
Tay, pinayaman mo ba kami? Si Biancy na lang. Biancy, pinayaman mo ba kami? Kung kumita man kami dahil sa vlog namin sa inyo, pinapanood, sana pupunta yon sa pabahay pa din. Sa pagtulong pa din. Lahat yun. Charity vlogger kami eh. Araw-araw, di nyo alam, may napunta rito humingin tulong. Pampaggamot. Pampalibing. Di nyo alam yun. At pangalawa po, yung aming pagtulong at paglingap, nagninegosyo kami lagi. Tulad ng Origin, di same Kalingap Kape. Nagninegosyo kami. Kalinsabay noong pagbablog namin, pagkukontent, naghahanap buhay din po kami. Naghahanap buhay din po kami. Tulad, ang dami ko nang pinasok na networking. Sawa na nga si Ate Chika at minsan siya nabayad. Naghahanap buhay kami. Kung mayaman kami, hindi na ako maghahanap buhay. Kung bakit kami may kita sa YouTube sapagkat pinapanood ninyo. Hindi dahil sa mga beneficiary. Content lang sila eh. Hindi mag-content ako ng iba na walang beneficiary. I-vlog ko yung mukha ninyo. Kaya tayo pinapasahod ng YouTube sapagkat may nanonood sa atin. Pinapanood ninyo. Huwag niyong panoorin. Wala kang kikitain. Ibig sabihin po, wala sa beneficiary ang kita. Nasa nanonood. Kahit pa marami kang content, maraming upload, wala namang nanonood. Tulad sa akin, wala nang nanonood. Okay lang, basta may mga palipad naman kayo. Yung makabawi ang yung Papa Val, Santos Matubang. Mas malaki ang benepisyo nila sa kanila. Mas malaki daw po ang benepisyo kumpara sa kanila. Dapat lang! Ikaw ang naghihirap eh. Ikaw ang nagpagal. Trabaho mo yan eh. Profesyon mo yan. Kung may vlogger pong imaman sa pagcha-charity, pagkukontent, ay wag mong silipin. Buhay nila yan. Ba't mo sinisilip? Alam nyo sino ang malaking kita ngayon? Wag na. Wag na po. Ang sa akin po'y makatulong. Kahit pa sila'y malaki ang kinikita nila sa YouTube. Channel nila yan eh. Pinaghirapan nila yan. Huwag mong silipin yan. Kung hindi sila tumulong, wala ka na doon. Alam mo, mayroong vlogger po, charity vlogger, Paldo. Hindi nag-charity na. Tumigil sa charity. Anong pakialaman buhay nila yan? Ang binibigay lang, 5 kilong bigas lang. Nay, bigas. 5 kilos lang. Tapos sisilipin mo, anong paki mo sa channel nila? Buhay nila yan. Huwag kang nanilip. Ano yung inggit ba yan? Channel nila, huwag niyong pakialaman. Mind your own business. Ganon. Di ba? Sa totoo lang. Ayaw kayo manumbat. No? Hey! Wala kami sinusumbat dito kahit kanino. Ang tagal ko ng vlogger po, charity vlogger, wala akong sinusumbatan. Itanong sa mga senior dyan. Wala akong sinusumbatan. Isa lang ang Batalero family. Sapagkat ungrateful. Pinatulpo ako! Pinatulpo si Val Santos Matubang! Pero, hindi panunumbat yun. Ang ginawa ko sa kanila, anong sabi ko sa nanay? Nay, hindi mo ba yan? Bahay ni Biancy yan, inaaway mo ako, Nay. Hindi mo bahay yan kay Biancy yan.
Wala kaming panunumbat po. Walang records na ang Kalingap ay nanunumbat. Tinutuwid namin ang mga pagkakamali. Bawal po sa Kalingap ang manunumbat. Tumulong ka pa. Ha? Tumulong ka pa. So gusto ko lang pong ituwid itong mga pahayag po ni Hides. Kami Kalingap po lang kami sinusumbatan. At hindi kami yumaman dahil sa beneficiary. Kung yumaman man kami dahil sa inyo. Thank you so much. Sa mga sulit Kalingap na pinapanood pa rin tayo. Thank you po. Kayo po ang nagpapasahod sa amin. Kayo po. Anumang vlog namin na ginagawa, wala mang beneficiary. Kayo po ang nanonood, kayo ang nagpapasahod sa amin. Hindi po kung sino-sinong beneficiary dyan. Totoo po yan mga kaibigan. Iyon ang tamang paliwanag. Huwag kayong maniwala na ginagamit namin ang mga beneficiary para magkapira kami. Tinulungan namin sila na makaahon sa hirap. Siyempre charity vlogger tayo. Ang content namin pagtulong. Anong gusto nyo? Mag-iba ng content ng Kalingap? Ha? Hindi na paglingap? Ano na lang? Gusto mo ang content namin? Hilot-hilot na lang. Hilot-hilot na lang, ha? Hindi pwede po na ang Kalingap po magbago ng content. Kasi nga, ang Kalingap po ay mga charity vlog. Nagpapabahay tayo. Nagbibigay ng bigas. Nagpapa-feeding program. At may schooler. Iyan ang programa ng Team Kalingap. So ayan po ang sagot ni Kuya Bal tungkol po sa sinabi ng isang content creator na to. So sana ito ay maliwanag na po ito sa kanyang katanungan at yung sinasabi niya po na si Kuya Val daw po ang nagkaroon ng utang na loob sa mga beneficiaries. Ayan, yun nga sabi ni Kuya Val, parang baliktad. Oo nga, bakit nga naman po nasabi niya yun? No? Hindi ba dapat ang may utang na loob dito is kung tutuusin is mga beneficiaries, pero sa Kalingap po is wala po yung utang na loob. Hindi po yan nila pinapansin, wala po yan nasalita po sa Kalingap. Kasi talaga ang Kalingap is nasa pagtulong po sila, kaya hindi po nila pinapasok sa isip nila or wala po ang salitang utang na loob sa kanila. And wala din po silang sinumbatan, wala din po silang isinusumbat na kanilang itinulong. Bakit pa sila tutulong kung isusumbat lang din? No? At ayun nga, although meron na ilabas nila ang sama ng loob dahil po sa ginawa ng isang ungrateful na tao, na family. Yun lang po, pero hindi nila isinumbat or hindi nila na bakit hindi na lang sila tumanaw ng utang na loob, no? Wala po yan. Ang utang na loob na yan is wala po yan sa Kalingap. Yan po ang tandaan nyo. And maliwanag naman na siguro ang paliwanag ni Kuya Val since start kung ano po yung buhay nila, ayan, na sila ay masikap. Hanggang ngayon sila naman po ay nagsisikap kahit nagbablog sila. Ayan, gumagawa pa rin sila ng business, lalong-lalo na sa mga networking. Ayan, naririnig naman po natin yung kanilang business na kanilang pinopromote. So, paano sila naging mayaman, no? Ginagawa lang po talaga nila na magsumikap para magkaroon po sila ng saktong panustos sa kanilang pangangailangan, kasi kailangan nila to, kailangan nilang magtrabaho. At kung sila man po ay nagbo-vlog, kumikita sa kanilang pag-vlog, ayan po, narinig natin yung sinabi ni Kuya Val, hindi po mga beneficiaries ang nagpapasahod, kundi tayong mga viewers, mga supporters. Diyan po nanggagaling
ang ibinabayad ni YouTube kay Kuya Bal, hindi po sa mga beneficiaries. And ano dito is marami pong charity vloggers po dyan kung bakit si Kuya Bal lang po ang napupuna ng content creator na to, no? Ano bang ikinagagalit nyo? Ano bang pinaghihimutok ng budhi nyo kung bakit ganun na lang po ang paninilip nyo sa mga gawain po ni Kuya Val? Hindi naman kayo niya hindi naman siya nanghihingi sa inyo ng tulong na pangtulong po niya, 'di ba? Yung kinikita niya sa pagbablog niya, sa mga binablog niyang beneficiaries, ayun po yung ginagamit niya na pantulong sa iba, although kulang-kulang pa, nanggagaling pa sa kanyang bulsa. Pero okay lang po yun, kasi yun po yung pinili niya, yung magiging charity vlogger, yung tumulong po siya, yun po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin siya. Hindi po siya yumayaman. Kung wala po tayo na viewers na nakasuporta sa kanyang mga upload, saan po siya kukuha ng pangtulong niya? Siyempre, sa kanyang bulsa, no? Sarili niyang pera ang kanyang itutulong. So, ang mangyayari dito, if ever na sarili niya ng pera o walang manunood sa kanyang mga uploads, ang mangyayari dito is kung ano na lang po ang extra sa kanyang kita, yun na lang po ang gagamitin niyang pangtulong. So, hindi na ganoon karami o hindi na ganoon kalaki ang maibibigay niyang pabahay or tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. So, ito, sana naman po is maliwanag na po ito sa tao na ito na nagsasabi na hindi naman daw sila mayaman or sila naman daw ay yumaman dahil po sa mga beneficiaries. Sana ito ay malinaw na sayo na hindi po nila hinangad na yumaman. Hinangad po nila na makatulong sa kapwa. Yun po yung hinahangad ng Val Santos Matubang. Kaya kung sinisilip nyo yung kanilang beneficiaries na kanilang binavlog, ayun nga, sinabi ni Kuya Val na, bakit mo itago ang totoong buhay nila kung yun naman po yung totoong buhay? Paano sila makikita ng mga taong may bukal sa puso, mga gustong tumulong, kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa mga vlogger, kung hindi dahil sa YouTube? So, paano sila makikita at paano nyo nakilala ang mga tao na to na ngayon ay sinusuportahan nyo? Diba? Ganun po yun. Kaya sana tama na po, wag nyo na pong silipin ang kawang gawa po ng Team Kalingap. Kung gusto nyo, magsimula din kayo ng sarili nyong community and ayan, i-prove nyo na kayo din ay kaya nyong tumulong. And gawin nyo din kung ano po yung ginagawa ni Kuya Val. And then, doon nyo masasagot ang tanong na kung talagang yayaman kayo dahil sa pag-charity. So, ayan lang po. And, ayan, at atin pa pong abangan ang mga next pong update tungkol po dito. And syempre, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa mga iba pang members ng Kalingap, ayan, pa-subscribe na rin po. So yan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.